Solomon had made an end of praying. The fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Shall we say, the glory of the Lord filled the house. And the priests could not enter into the house of the Lord. Shall we say, the house of the Lord? Because the glory of the Lord had filled the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. Panginoon, salamat sa presensya mo na patuloy na pumupuno sa gusaling ito. Panginoon, pinagpala mo na ang mga naunang bahagi ng amin pong pananambahan. At muli, O Diyos, sa bahaging ito ng amin pong gawain, mangunak at magpala, patuloy na kumilos ayon sa iyong minagaling na kalooban, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy mong hipuin ang bawat puso, patuloy mong katagpuin ang bawat pangangailangan. Ikaw na, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas at maluwalhati, maging sa bahaging ito ng pakikinig po namin ng iyong mga salita. Wala po kaming ibang itinataas at pinapapurihan lagi na sa dakong ito, na siyang yung bahay-sambahan, Panginoon, kung hindi ikaw lamang ang aming nag-iisang Diyos na buhay, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago, ikaw pa rin ang siyang kahapon, ngayon at magpakailan paman. Magpala ka sa bawat isa, sa pangalan mo, Panginoon, itong aming samot dalangin. And shall we say, in Jesus' name. Ang minsay ng aking dadalhin sa inyo ngayong umaga ay mula doon sa mga talatang nabasa po natin, na obviously ito po ay nung ang templo na siyang bahay ng Diyos sa Jerusalem ay inialay, amen, ni Haring Solomon. Na dito sa talatang 2, ang sabi ng Biblia, bumaba ang napakakapal, amen, na presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga alay. Na ito po'y nagpapahayag na tinanggap ng Diyos ang mga pag-aalay po nila at pagsamba. At ang sabi sa talatang 2, and the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay pagpalain nawa. At ang mensahe na aking dadalhin ay nagsasabing, the house of the Lord. Sabihin natin lahat, the house of the Lord. Ang bahay ng Panginoon. God bless you all. You may be seated. Praise God. So ang sabi ng Biblia, at ang mga saserdote ay hindi mga kapasok sa bahay ng Panginoon. Amen. Sabihin natin lahat, bahay ng Panginoon. Sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Alam niyo ba na sa Banal na Aklat, throughout the Scripture, the Lord had established His desire, amen, to dwell with His people. Sa mga talata mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang Panginoon ay nandun na sa kanyang kaisipan, nandun na sa kanyang puso, na siyang hangarin niya, amen, na manahan sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. Yes, ang Diyos ay Espiritu. Sabihin natin lahat, ang Diyos ay Espiritu. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ay Espiritu, at ang dapat na magsisamba sa Kanya ay siya isambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bilang tao, mga kapatid, amen, may unawa tayong lahat na hindi natin pwedeng makita, amen, ang Diyos sa Kanyang kalagayan bilang Espiritu. Dahil bilang Espiritu, wala siyang laman, wala siyang buto, at wala siyang dugo. Mistulang katulad ng hangin. Amen, na ang hangin ay nandyan lang sa paligid, hindi mo yan nakikita, pero pwede mong maramdaman. Kadalasan hindi na natin mistulang na-appreciate dahil nagiging normal na lang, mga kapatid, ang ihip ng hangin sa paligid natin na siyang ating nararamdaman.
So ang Diyos ay katulad po, amen, ng hangin, na mistulang nandyan lang ang Panginoon kahit sa mga panahon na hindi mo siya nararamdaman. Ang lahat ay magsabing amen. May mga panahon na gusto nating maramdaman ang Diyos. Pero mga kapatid, nag-aangad ka na maramdaman pero nandyan lang siya. Kaya minsan sinasabi mo, Lord, magparamdam ka. Pero magparamdam man ang Panginoon, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na MIA ang Diyos na madalas sa buhay natin or missing in action. Kundi ang Diyos ay nandyan lang. Sabihin natin lahat, ang Diyos ay nandyan lang. So sa kabila ng kalagayang yan ng ating Panginoon na siyang pumupuno sa bawat dako na atin pong kinaroroonan at bawat sulok ng mundong ating ginagalawan, nandun pa rin sa puso ng Diyos ang hangarin na manahan siya. Amen. Sa salitang physical, sabihin natin lahat physical. Do ang Diyos ay hindi physical, pero yung unawa na makapanahan siya sa isang dako na alam natin na pagpasok natin sa lugar na yan, ay nandun yung unawa natin na masasabi natin, surely the Lord is in this place. Nakatulad kay Jacob na nakipagbuno doon sa tiyopani ng Diyos na siyang anghel nung nandun siya sa Bethel, naunawaan niya, amen, na hindi po ordinaryong anghel ang kanyang nakapangbuno o na-renestle niya on that day. At alam natin ang kwento ni Jacob, doon niya naunawaan, doon na pagtibay ang covenant ng Diyos sa kanyang mga magulang na si Abraham at si Isaac, nung muling nagsalitang Panginoon sa kanya na nagsabing, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham, ako ang Diyos ng iyong amang si Isaac, at ako rin ang Diyos mo sa ngayon, sabi ng Panginoon sa kanya. At doon nagkaroon ng unawa, nagkaroon ng kapahayagan si Jacob, at naramdaman niya ang kakaibang presensya at kapangyarihan ng Panginoon, na doon ay lumabas sa kanyang bibig na nagsabing, tunay nga ng Diyos ay nasa dakong ito. Nawa mga kapatid, hanggang ngayon yan pa rin ang ating unawa na pagpasok natin sa bahay-samba ng Diyos sa dakong ito. Yes, may mga mukha kang nakikita, may mga nagpaparamdam at yung iba walang paramdam. May mga ngiti, yung iba wala. May mga kumakamay, yung iba hindi ka nakamayan. Pero hindi sana yon, amen, ang higit mong binibigyan ng pansin na sa bawat pagpasok mo sa dakong ito, nawa unawa mo, amen, surely the Lord is in this house. Surely the Lord is in this place. Sige, dagdagan pa natin yung atin pong palakpak sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos na nagsasabing, for where two or three gathered together in His name, yes, He is in the midst of them. Come on, hallelujah. Shout yes. So in Exodus chapters 25 to 31, kung babasahin niyo mga salita ng Panginoon sa mga talatang yan at kapitulo sa aklat ng Exodus, 7 kapitulo ang ibinigay, 7 kapitulo ang inilaan upang banggitin sa atin ang mga napaka-detalyadong pag-uusap ng Diyos at kay Abraham. Alam natin na ang bayan ng Diyos ay kalalabas lamang sa matagal na pagkabihag sa Ehipto. Amen, bilang konteksto ng mga talatang ito. At nung sila'y nasa ilang, mga kapatid, minabuti ng Diyos, nabigyan sila ng gabay kung paano sila makakapanatili sa kanyang presensya. Dahil ang bayang ito sa matagal na panahon na nasa Ehipto sila, mga kapatid, amen, umabot halos sila ng 430 years to be exact. Sabi nga ng isang Bible commentator, yes, alam nila na sila'y mga tao ng Diyos. Yes, unawa nila na ang ama nilang si Abraham, si Isaac at si Jacob ay may mga panahon na nakipag-ugnayan sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Pero dumating ang pagkakataon na mistulang nanlamig, mga kapatid, ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya nga pinasok sila ng mga negatibong kaisipan. Nagkaroon sila ng
mga pagdadalawang isip. Pinasok sila ng kawalan ng pananampalataya na kahit mismo na ang Diyos ang nag-orchestrate, if you will, ng kanilang paglabas sa Ehipto hanggang sa sila'y nakarating, amen, doon sa bunganga ng pulang dagat, hanggang sa sila'y nakatawid sa pulang dagat, hindi pa rin sila makapaniwala, hindi pa rin mapaniwalang bayang ito ng Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay siyang Diyos pa rin na pwedeng mag-ingat sa kanila, magbantay sa kanila, at magligtas sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang Diyos minabuti niya, nakausapin si Moses at binigyan niya ng napaka-specific na blueprint. Amen, kung paano na siya'y pwedeng makapanatili. Physically ka ako nga do ang Diyos ay hindi physical. Pero yung salitang physically, yung mistulang, amen, in every time, every moment na nahanapin nila ang Diyos, ay alam nila kung nasaan ang Diyos. Do ang Diyos ay nasa lahat ng dako. So itong blueprint na ito, na napaka-specific, ay ito yung blueprint at napaka-specific na blueprint para si Moses ay magtayo ng isang sagradong bahay, pananahan o bahay, sambahan para sa bayang ito. This sacred place is the place where God Himself intends to dwell. And this place na tinatawag nga natin ngayon na napaka-specific na blueprint ay binigay ng Diyos sa kanila, ay ito yung sinasabi nga sa banal na aklat na tabernakulo. Sabihin natin lahat, tabernacle. Moses was instructed by God in a very detailed manner on how to make the tabernacle in the wilderness. And not just the tabernacle itself, but even the 7 pieces of furnitures of the tabernacle. Kung basahin niyo mga kapatid ang mga binanggit kong kapitulo, nandun nakapaloob ang detalyadong instruction. Napaka-specific na blueprint. Sabihin natin lahat, blueprint. Dahil ngayon, speaking of blueprint, may mga proyektong walang blueprint, mga kapatid, na pinag-uusapan ngayon. Hello? Alam niyo ang ibig sabihin. Pero ang Diyos iba. Amen. Hindi nag-i-engage ang Diyos sa mga ganong kontrata. Ang gusto ng Diyos ay detalyado. May blueprint. May sinusunod na plano. At ito sa tabernakulo, hindi lang ito katang-isip ni Moses. Dahil pwedeng maging substandard ang proyekto, ang tabernakulo na itatayo ni Moses kung ito'y katang-isip lang niya. At kung siya lang ang susulat sa kapirasong papel. Dahil tandaan po natin, ang ipinapagawa ng Panginoon ay hindi ordinaryong bahay. Hello? Ito ay bahay na pansamantala niyang pananahanan habang ang kanyang bayan ay naglalakbay sa ilang patungo doon sa lupang ipinangako niya sa kanila. Na ito nga yung tabernakulo. Kaya maliban doon sa physical na structure, na napaka-detalye na ibinigay ng Panginoon kay Moses kung paano niya ito gagawin, ay kasama na doon yung 7 mga furnitures. Ibig sabihin, mga kagabitan doon sa tabernakulo, na ito ay ang mga sumusunod. Ito yung brazen altar of sacrifice. Ito yung altar, mga kapatid, na yari sa tanso. Altar of sacrifice, and then the brazen laver in the outer court. And then, pag pumasok ka doon sa inner court, na sa tabernacle, may inner and may outer court. Sa outer court ay nandun yung altar of sacrifice, and nandun yung brazen laver. Nang lahat ng yan ay may mga spiritual significance, if you will. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay may unawa, may mensahe. Amen, na ito ay pagdaraanan ng bawat ng bayan ng Diyos. Amen, upang sila po ay makalapit sa presensya ng Panginoon. And then sa inner court, pag pumasok ka, ay nandun na ang inner court ay nahahati sa 2 bahagi. Ito yung holy place. And then yung
sumunod na bahagi sa inner court ay ito yung the Holy of Holiest. Na nandun yung mga sumunod na mga furnitures. Kaya dyan, makikita po natin na doon kung paano na sa outer court ay nandun yung brazen altar of sacrifice. And nandun yung brazen laver. Pagpasok mo sa inner court, mga kapatid, sa holy place, ay nandun naman yung golden lampstand or 7 golden candlestick na sinasabi natin. And then the golden table of shewbread and the golden altar of incense. Na nandun yan sa inner court, sa unang division ng inner court, which is the holy place. At pag ikaw naman ay pumasok na doon sa holiest of holies, na ito ay lugar ng tanging nakakapasok lang doon, na itinalaga ng Diyos, mga kapatid, ay ang mga saserdote, pinakamataas na saserdote sa bayan ng Diyos, ay nandun naman yung Ark of the Covenant and the mercy seat. Are you still with me? Amen. Bago dumating ito, mga kapatid, alam nyo ba, bago dumating ang planong ito ng Panginoon, bago dumating ang instruction na ito ng Diyos kay Moses para sa kanyang bayang Israel, bago ito ibinigay sa kanila, amen, na kontrata, o bago ibinigay sa kanila, mga kapatid, na proyekto, ang Diyos ay madalas, mga kapatid, ay nananahan lang doon sa mga kabundukan. Kaya nga itong si Moses, alam natin ang kanyang first encounter sa Panginoon ay nasa kabundukan. Ang lahat ay magsabing amen. Doon nagkaroon ng encounter itong, amen, si Moses sa Panginoon. And we know also the story of Abraham, na doon sa Mount Moriah, nagkaroon din siya ng encounter doon ng Panginoon when he was about to offer Isaac, his son, na hiningi ng Diyos sa kanya. So before this tabernacle, before this dwelling place of God na ibinigay ng Diyos kay Moses, na ito'y gagawin niya upang magkaroon siya ng physical, mga kapatid, na connection sa bayang ito, if you will. Ang Diyos ay madalas na nakipag-ugnayan sa kanyang bayan doon, mga kapatid, sa tuktok ng kabundukan. Amen, sa ilang. Kaya in Exodus chapter 25, 1, ang sabi doon, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, you shall take my offering. Kaya dito sa 25 ng Exodus, ang sabi ng Panginoon, as an initial instruction, sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. At kung babasahin yung mga succeeding verses, doon ay mababasa natin ang iba't ibang alay na hinihingi ng Panginoon na ialay nila sa Kanya. At ito ang layunin ay para, mga kapatid, maisagawa ni Moses ang plano niya na ibinigay ng Diyos mismo sa kanya na pagtatayo ng tabernakulo. At ang sabi doon ng banal na aklat in verse 3, and this is the offering which you shall take of them, gold and silver and brass. Ito ang mga handog, amen, na tatanggapin mo mula sa kanila, ginto, pilak at tanso at ang mga sumunod pa. Nandyan ang mga sinasabi rito sa King James Version, and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair. Sa verse 5, and ram skins, dyed red, and badger's skin, and shittim wood, oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate. And then if you will read on in verse number 8, ang sabi ng Panginoon, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay para sa isang layunin ng Panginoon. Amen. Na gusto niya kasing mas lalo siyang maging close, mas lalo siyang maging malapit sa kanyang bayan. At mangyayari lamang ito kung merong isang sanktuaryo, kung merong isang tabernakulo na magagawa sa pangalan niya. Kaya ang sabi doon ng Panginoon, ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan
para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo ba mga kapatid, amen, nais ng Diyos hanggang ngayon na maging close ang ating relationship sa Kanya. Can I hear an amen? Kaya nga mula pa doon hanggang ngayon, mga kapatid, ay i-establish na ng Diyos kung sa inyo kanina ang Kanyang hangarin, amen, na manahan sa kalagitnaan ng Kanyang mga anak. And then in verse 9, ang sabi doon, according to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, amen, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Ipagawa mong toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa inyo. Biro niyo yan mga kapatid. Hindi pwedeng magbintis si Moses. Kung ano yung sukat, yun ang dapat. Kung ano yung materyales, yun ang dapat. Kung ano mga kapatid, yung pinaka-blueprint, yun ang dapat nakalalabasan. Ang lahat ay magsabing amen. Alam nyo, habang binabasa ko ito, natatawa ko dahil mistulang, pag binanggit ko ito kako, yung takbo ng isip nyo iba. Hello? Yung mga kontraktor ng DPWH, yung mga kontraktor dyan sa labas, na may mga ghost projects, may mga substandard na project, pero itong magandang balita, labas tayo sa usaping yan. Hello? Pwede ko bang sabihin uli? Yes, may mga buwis tayo nakasama doon. Hindi lang kayo. Hello? Dahil ako rin ay nagbabayad ng buwis. Pero huwag tayong makisawsaw doon. Kako, huwag tayong makisawsaw doon. Ibang laban natin. Ha? Ang lahat ay magsabing amen. Ibang sigaw natin. Nandiyan ba kayo? Kaya ulitin ko yung mga estudyante, huwag kayo sumama sa kalye. May mga teacher dito, huwag niyong susuga lang yung mga estudyante na sumama sa kalye. Hello? Dapat tumayo pa rin tayo, amen, sa mga salita ng Diyos. Amen, na we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Maaaring ang tanong, Pastor, hindi ka ba maapektuhan kung ganitong nangyayari sa paligid? Apektado naman tayo, pero hindi natin ipapahintulot yan na maapektuhan ang ating relasyon sa Panginoon, maapektuhan ang ating pananampalataya. Tatayo pa rin tayo, amen, sa mga pangako at salita ng Diyos. At makinig ka, kung ang mundong ito'y babagsak, ang iglesia ng Panginoon ay aangat. Come on! Subok na natin ang Diyos. During pandemic, matumal ang ekonomiya, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi ka naghirap, hindi ka nagutom, hindi ka nawala ng pagkain. Mabuti ang Diyos. Kako, mabuti ang Diyos. Kaya dito, ibinigay ng Diyos kay Moses ang napakadetalyadong instruction na ito. And like as I said, God, the eternal supreme being, who is omnipresent, He is everywhere at all times, mga kapatid. Yes, I know, amen, you will agree with me. I will say this, that He cannot be confined nor restricted, amen, into a place made by a human hand. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi mo pwedeng kulungin ang Diyos at ilagay sa isang corner na hanggang doon lang ang Panginoon. No, sir, no, ma'am. Hallelujah, ang Diyos ay pumupuno sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. But having said that, let me say this. God still desires
to come closer with His people in their level of understanding so that they can have the kind of relationship, the kind of fellowship with Him. Amen. Na kailangang ito ay mapagyaman, ito'y kailangang mapagtibay. And that's the reason why He gave Moses a very detailed, specific instruction, if you will, on how to make the tabernacle and all the furnitures inside the tabernacle. And not just that, like what we read, the temple in Jerusalem. This was the heart of David, the father of Solomon. Yes, God gave him that kind of heart. And during the days and time of Solomon, it was in his time that he was able to build, amen, the temple in Jerusalem with all the precious stones and expensive materials on it. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Because like as I said, He desires, amen, to dwell among His people. Speaking, mga kapatid, of the house of the Lord, yes, the structure and the building is important. Kako, the structure and the building is so important. Dahil kung hindi importante yung structure, kung hindi importante, mga kapatid, yung gusali, kung hindi importante yung tabernakulo, kung hindi importante, mga kapatid, yung templo, God will never ever give Moses a very detailed blueprint. At sasabihin na lang ng Panginoon, bahala ka na, Moses. Kung anong maisip mo, yun na. E paano pag dumating ang baha? Hello? Katulad sa mga kwentong nangyayari ngayon. You know what? Speaking of flood, hallelujah, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise up a standard against him. And you know what the standard of God is? The house of the Lord. Hallelujah. It's in the house of the Lord that you can find peace. It's in the house of the Lord that you can find safety. It's in the house of the Lord. Sige, palakpak sa Panginoon. The structure and the building is important. Dahil kung hindi ito mahalaga, hindi ganun kadetalyado ka ako nga. Yung blueprint na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kung hindi ganun kahalaga ito, hindi ganun kadetalyado at ka-intricate yung pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Na ito'y mistulang nagiging isa sa mga masasabi natin na pinakamagandang structure na naitayo ng bayan ng Diyos sa kanilang panahon. At hindi lang dahil sa sukat, hindi lang dahil sa design, kahit sa mga materyales na ginamit. Ang lahat ay magsabing amen. Hindi pipitsuging materyales ang ginamit. Hindi substandard na mga ginto ang ginamit. May substandard pa na ginto. O peke na ginto. Di ba ang daming na peke sa atin? Dahil napaniwala tayong ginto. Pag uwi mo, natanso ka. Tanso pala. So pag binasa mo, hindi substandard, hindi bibitsugin, hindi mumurahin ng mga materyales, pero mga mamahaling hiyas. Amen, mga dalisay na ginto. Come on now, hallelujah. Yes, dahil alam nyo, nais ng Panginoon na napaka-espesyal ang kanyang panananahanan, mga kapatid, na ito'y magiging simbolo, amen, ng kanyang kapangyarihan, magiging simbolo ng kanyang kabanalan, magiging simbolo ng kanyang kagandahang loob, magiging simbolo ng kanyang awat biyaya, magiging simbolo, amen, ng kanyang pagiging Diyos. Yes, the structure of the building is important. But what is more significant and important is this. It is the abiding
presence of the Lord which makes the difference. Palakpak sa Panginoon. Naalala ko tuloy yung first church building na simbahan ng UPC, Philippines, sa Manila. Marami pa sa inyo ang wala noon sa pananampalataya. Ha? Alam nyo ba na ang first church building ng Manila, unang simbahan sa Manila, it was an old bar club in the red light district of Makati City, sa P. Burgos. Parang dito, P. Burgos din. Ha? Red District. Pag sinabing Red District, maraming mga namumula-mula doon. Namumula-mula ang mata, namumula-mula ang nguso, namumula-mula ang pisngi, namumula-mula ang tenga. Hello? Ha? So, yun ang unang simbahan. Ng UPC Manila. Na ito yung napaka-humble beginning na sinasabi natin. Sabihin natin lahat, humble beginning. Bakit, Pastor, alam mo? Estudyante ako doon. Sa Sunday school class. Sa primary class. Sa mga panahon na yan. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Hindi ako yung kasama ng Diyos na kinakausap niya sa Genesis 1:26 na nung sinabi niyang, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Hindi ako yon. Nandiyan ba kayo? Ha? So, at my early age, mga kapatid, grade 4 sa elementary, ilang taon yan? 9. Maaga akong nag-first year na grade 1 eh. Nag-first year ako na grade 1 at the age of 6 years old. Hindi naman ako naging repeater, kaya tuloy-tuloy. Nakapag-grade 3 ako hanggang grade 3 sa Narbacan, Ilocosur. Grade 4 doon na tayo sa Maynila. Nabigyan po ako ng scholarship. Wow. Wow kayo Scholarship na makarating ng Maynila. Hindi ko alam ang Manila noon. Pero doon, and then doon na rin tayo namulat sa pagtuturo at sa pananampalatayang ito. Estudyante ako sa Sunday school class at mga kapatid, tanda ko pang lahat, Ate Remy. Na nung pinaawit ako ng aming Sunday school teacher, sabi niya, Eugene, sabi niya, awit ka. Tinuruan ako ng awit, mga kapatid, na English na awit. Genuine ako, GI. Alam niyo na yon. Dahil yung unang kongregasyon ay pamilya ni Brother Adams, Missionary Adams and his family and yung mga house helpers niya. And then pamilya ni Gordon Mallory, pamilya niya, maliliit pa yung mga anak din nila. And then yung mga housekeepers niya. And then yung ilang mga Bible school students na nag-aaral noon galing sa Visayas at Mindanao. Dahil nandun na rin yung training center at that time. So, kailangan ang awitin mo, sabi nung teacher ko, English. Kako, ma'am, wala akong alam na awit na English. Turuan kita. Tinuruan niya ako, katakot-takot na practice, mga kapatid. Dahil ito yung pinaka-moment of truth. Ito yung pinaka-D-Day na presentation ng Sunday School Department. Ako magre-represent. Pagtayo ko doon sa harapan, mga kapatid, tinignan ko yung kulay ko, iba. Yung mga kulay na nandun, iba. Alam nyo nang ibig sabihin, naglaho yung awit kong English. Bumalik ako sa dati kong kulay. At para hindi mapahiya yung aking Sunday school teacher, siyempre, ayaw ko mapahiya yung Sunday school teacher ko, kaya umawit pa rin ako, makamukaytan ko na, kadabalay ko jay nga to, nga di mainitan. At dabalay ko jay nga to, di mainitan. Habang inaawit ko, pumapalakpak din. Yung mga Amerikano, kako naunawaan din pala nila yung Ilocano ko. Dabalay ko jay nga to, di mainitan.
Jai labesti ulep. Diyos ko, oh Diyos ko, lagi penakapo. Diyos ko, oh Diyos ko. Oh, mga kapatid, bumaba ang presensya ng Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Oh yes! That old bike club became the house of the Lord. That was the humble beginning ng mga gawain. And from that humble beginning, from that small old bar club house, which became the house of God then, amen, ito ang naging dahilan where all the churches in Manila and beyond begins. Kaya ngayon ang Metro Manila, halos lahat na ng sulok ay may mga simbahan. Lahat na ng syudad ay may mga gawain. At hindi lang doon, kundi maging sa labas, mga kapatid, ng Metro Manila, nakarating na sa Northern Luzon, nakarating na sa Southern Luzon. Amen. Now, my question is, what makes the difference then? It's the presence of the Lord in the house of the Lord. Come on, join your hands and give Him praise. That's what makes the difference. It's not all about the structure itself. It's not all about the furniture itself. But it's all about the presence of the Lord in the house. Kaya meron tayong awit, amen, matagal na ito, hindi natin ninaawit, pero magandang babalik-balikan. Dahil ito, misto lang nakaka-relate tayo hanggang ngayon. Dahil ang sabi doon sa awiting yan, surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can feel the brass of angels' wings. I can see the brass of angels' wings and see glory. Amen. Come on, name it. Sing it, rather. Awitin, mga kapatid, na nagsasabi that what makes the difference is the presence of the Lord. The presence of the Lord. And mga kapatid, from that humble beginning, now we are blessed. I said now we are blessed. Congregations are blessed. Marami ng kongregasyon ang pinagpala ngayon. Hindi lamang sa Pilipinas, even abroad, spatially. For they have now their own modern, fully air-conditioned, presentable places of worship. Amen. At sinasabi nating house of the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo rin dito, sabihin natin tayo rin dito. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Sa Metro Manila, karamihan ng mga simbahan doon ngayon ay air-conditioned na. Dahil hindi nila kaya yung init kaya sa impyerno na nararamdaman nila. Kaya pina-fully aircon nila ang kanilang mga simbahan. Pero dito, mga kapatid, magpasalamat tayo dahil, ang air-condition natin, mga kapatid, 24/7. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Oh, yes. Pero malungkot. Amen. Sinasabi nating bahay ng Diyos. Dito natin nakakatagpo ng madalas ang Panginoon. Pero may mga mananampalataya, naturingang mananampalataya. Amen. Okay lang sa kanila na ma-miss nila ang araw ng pananambahan. Okay lang sa kanila na ma-miss nila, mga kapatid, ang ganito mga pagkakatipon. Okay lang sa kanila na ma-miss nila ang ganito mga pagtuturot pangangaral. Amen. Na naipapahayag sa loob ng bahay ng Panginoon. Pero mga kapatid, huwag tayong tumulad sa kanila. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sa huling mga araw, ito'y mangyayari. Ba't ang sabi ng Panginoon, huwag nating kalimutan, forget not the assembling of ourselves as the manner of some is. Nagiging kagawian, nagiging habit na, pero hindi po ito magandang habit. Amen. Like as I said, what makes the difference is the presence of the Lord.
Salamat sa ating church building. Pinagpala tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong mga pagbibigay. Salamat sa inyong mga donations. Salamat sa inyong mga offerings. But it's not all about the LED that we have. It's not all about the podium that we have now. It's not all about the sound system that we have. Yes, we can appreciate all this. But without the presence of the Lord, all these are nothing. We still need the presence of the Lord. Kailangan pa rin natin ang presensya ng Panginoon. O salamat, may mga instruments tayo, amen, na nagagamit sa gawain ng Panginoon. Salamat mga kapatid, may mga technology tayong nagagamit sa gawain ng Panginoon. But all these are nothing and useless without the mighty presence of the Lord in the house. Sige, palakpak sa Panginoon. Hindi natin tinatanggal sa equation, amen, ang pagpapaganda sa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi ito pagsasayang. Hindi ito paglulustay ng pera ng Diyos. Hindi ito, mga kapatid, amen, masasabi po nating walang kabuluhan. Dahil basahin yung Biblia, ang mga materyales na ginamit sa templo, doon na lang sa tabernakulo, mga precious stones, mga high-end na mga gamit ang ipinagawa ng Panginoon. At ito'y nababalot ng dalisay na ginto. And if you will read the Solomon's Temple, it was built using materials of cedar wood, gold, silver, bronze, iron, and precious stones. And don't you know that the value of all these materials was immense? The gold alone, estimated to be over 100,000 talents or 3,000 tons. Gaano karaming ginto yan? 3,000 tulinadang ginto. And you know what? Would be worth hundreds of billions in today's dollars. Dollar yan, hindi peso. Yung binibilang sa DPWH, piso eh. Yung nilatag doon sa lamesa, walang sinabi yun. Dito. Ang lahat ay magsabing amen. Pero ang kaibahan doon, hindi napunta sa mga substandard at ghost project. Ito ay inilaan sa bahay ng Diyos. And don't you know, I would like to help somebody here this morning that this is the more than equivalent. The estimated value of gold na ginamit doon sa Solomon's Temple ay ito, 100,000 talents of gold or approximately, kako nga kanina, 3,000 tons of gold. You know what? It is estimated in our modern day to have a modern value of over 300 billions of dollars. US dollar. Hindi Japan dollar. Hindi Filipino dollar. Grabe yung nilustay na mga kontraktor na pinag-uusapan ngayon sa social media, sa radyo, television at pahayagan. Grabe. Bilyones, trilyones na piso. Pero walang sinabi dito sa halaga na inilaan para sa templo. Hindi sa flood control. Inilaan, hindi sa mga ghost projects o kung kano pang mga substandard na project. Sorry, pero napag-uusapan lang. Pastor, sabi mo kanina, huwag tayong makisawsaw. Hindi naman ako nakikisawsaw Alam ko yung nasa isipan nyo Hindi ako nakikisawsaw. Humihigop lang. Nandiyan ba kayo?
And then, sa silver, ang silver ay 1 million talents of silver or 30,000 tons. Grabe na ang total combination of gold, silver, and other costly materials used for the temple itself, mga kapatid, the most impressive structure ever built, sabi nga rito, is with a total value well into the hundred of billions of dollars. Grabe. Sabihin natin lahat, grabe. Kaya nga, nagkukwentuhan kami ni Ma'am Jem, pag nasa biyahe, dahil siyempre para ma-enjoy mong travel, hallelujah. Dapat nagkukwentuhan kayo ng kasama mo sa biyahe. Hindi yung tinutulugan ka. Ha? So sabi niya, kwentuhan namin, sayang yung mga billions na yan. Sana nag-donate na lang sila sa simbahan at nakapagtayo tayo ng mga simbahan. Sabi ko, baka guguho yung simbahan. Dahil blood money. Pastor, paano yan? Kung sakaling pupunta isang kontraktor dito at hindi nagpakilala, o isang engineer ng DPWH hindi nagpakilala at nagbigay siya ng donation para sa church, hindi mo ba tatanggapin yan, Pastor? Ha? Ano sa palagay niyo? Ang gaganda ng mga ngiti nyo. Alam ko na ang kahulugan yan. Ano sa palagay nyo? Ano? Sige nga. Di ba? Ang kwento hindi nagpakilala, Brother Ramon. Dahil pag nagpakilala yan nandito yung advisor ng investigation committee. At sino yung advisor na yan? Si Insan. O di pag nagpakilala yan, bukas makalawa, baka mamaya-maya, may nagwawang-wawang na dyan. Pupulutin na siya rito. So hindi magpapakilala. At biglang naglagay sa offering basket ng isang bundle. Parang excited kayo mga kapatid kayo yata yung mga bumabalato. Pastor, tatanggapin mo ba? Balikan ko uli. Hindi nagpakilala. Kaya ang sagot, huwag nyo nang ipakilala. Hello? Pero yung alam mo, at kilala mo, at talagang harap-harapan, iba na yun. Pastor, may bersikulo ka ba dyan? Ay, nahanapan niyo ako ng bersikulo. Basa! Andres, basa! Saan mo babasa yung Andres? Di ba si Elijah? Nung wala na siyang makain, sino ang nag-special Grab delivery? Food Panda na dumating sa kanya. Sige nga, mga estudyante. Yung kontraktor na uwak. Ang uwak, by nature, uwak. Nandiyan ba kayo? Gusto ko lang munang maunawahan nyo. By nature, ang uwak talaga. Ravenous bird, sabi nga doon di ba? Ravenous. Talaga, at yan, nagmamatsyag pag may party, may mga kainan sa park. At pag nakatalikod yung mga nagbaon doon, biglang at saan niya dinala? Sa propeta ng Diyos. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Ibang tumatakbo sa isipan niyo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So ang gusto ko lang inyong maunawaan sa bahaging ito ngayon ay ito. Pinaglaanan talaga ang tabernakulo.
Pinaglaanan talaga ang templo. Ginastusan talaga ito sa salita natin. Kaya kung meron kayo nakikita rito at nagkukwenta kayo dyan paminsan-minsan, patawarin kayo ng Diyos. At sinasabi nyo, si pastor, intulong na lang kuman, gadagiti naririgat. Sana itinulong na lang sa mga mahihirap na simbahan. Sana itinulong na lang sa mga mahihirap na tao. Alam niyo, sinabi ng Panginoon, ang para kay Caesar, para kay Caesar. Ang para sa Diyos, ay para sa Diyos. Higit ka pang marunong kaysa sa Diyos? Higit ka pa bang nakakita sa pangangailangan ng paligid kaysa sa Diyos? Higit ka pa bang may concern sa mga pobre kaysa sa Diyos? Meron ding inilaan ng Panginoon para sa kanila. Kaya dito ang turo natin, huwag mong kunin yung para sa Diyos. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Huwag mong gamitin yan kung kani-kanino dahil yan ay banal, sabi ng Biblia, at yan ay para sa Diyos. Dahil pag ito'y ginawa natin sa hindi tamang paraan, doon tayo nagkakaasala sa harapan ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sige yung palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So going back to our text, mga kapatid, nais ng Diyos na manahan sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Kaya kung babasahin natin ang pinakateksto ng mga talata sa 2 Chronicles 7, 1-3, ito yung oras at panahon na inialay na ni Solomon ang napakaganda, grabing ganda, mga kapatid, na nabahay ng Panginoon, na ito nga ay ang templo doon sa Jerusalem. Na during that dedication day, mga kapatid, don't you know that at the dedication of Solomon's temple, there were about 22,000 cattle and 120,000 sheep and goats were offered as peace offerings, an enormous number reflecting the importance of the event. Sabi nga rito. Grabe. Hindi baboy na native ang kinatay. Baka. Hindi po nakalata. May 4 na paa. Eto na naman tayo. Alam nyo, pagpaumanhin nyo, pag may mga nababanggit tayo, di ba? May mga panahon na may naalala ka. Kayo yung mga bahagi kanina na clips, na video clips. Parang video clips kanina kaya. Alam mo yung mga video clips, ginagamit kaya na video clips. Isa doon sa mga video clips ay yung adabalay ko, jay nga to, video clips yun. Naalala natin, nag-flashback kaya yun. Eto, speaking of baka, na may 4 ang paa. Ha? First time ko sana makatikim ng baka sa kasalan. Pero nung nagtanong ako, nasaan na yung baka? Awanan. Awanan. Nagpukawin, di baka. Pati kuko ti baka, awan. Napukawin. Napadasan yung tikas dyan? Ha? Naibos. Dito, mga umaapaw. Sabihin natin lahat, umaapaw. 22,000 mga baka. 120,000 na mga tupa at kasama ng mga goats, kambing. Grabe. Sabihin natin lahat, grabe. So pinaglalaanan talaga. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, hindi mo dapat tipirin ng Diyos Nandiyo ba kayo? Aywan ko kung nandito pa rin ako.
Dahil nandyan pa rin kayo. So nandito pa rin ako. Nandyan pa kayo. Magparamdam kayo mga kapatid. Dahil ito, ang unawa dito ito. Kung ang ating mga bahay nga pinapaganda natin, kung ang mga bahay natin pinaglalaanan natin, kung ang mga bahay natin, ang mga gamit doon na gusto nating mailagay ay hindi yung mga pipitsuging gamit, how much more sa bahay ng Diyos? Kaya mga kabay, sorry, hindi ko sinasabi na lahat ng mga ngaral ay katulad ko. Pero ang unawa ko ito, hindi ko titipirin ng Diyos. Amen. Sa gawain man o sa kanyang bahay-sambahan man. Dahil ito'y sa kanyang pangalan at sa kanyang kapurihan. Palakpakan ninyo ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil the more we are doing this for the glory of God, the more the Lord will bless us beyond measure. Sige yung palakpak sa Panginoon. Come on, join your hands. Give God the praise. Kaya alam nyo doon sa 2 Chronicles chapter 6 before chapter 7, nandun kaya yung pinakadetalyadong prayer ni Solomon when he dedicated, amen, with all the people of God when they dedicated the house of the Lord, the temple in Jerusalem. You know what? You can read the whole chapter, amen. But to sum it up, to save time, mga kapatid, ito ang mga bahagi sa dalangin ni Solomon na ito yung bahay ng Panginoon. At dahil dito, ito rin ang dapat na patuloy na maging imahe ng bahay ng Panginoon. I'm not talking now about the structure. I'm not talking now about the equipments that we have. I'm not talking now about the technology that we buy and that we have here. Mga kapatid, no. It is beyond that. Dahil dito sa panalangin ni Solomon, amen, ang na-magnify, praise God, ang naging focus sa kanyang mga dalangin. It's not all about the gold. It's not all about the silver. It's not all about all the precious stones, mga kapatid, na ginamit po doon upang ito'y may tayo. Kundi ang naging highlight sa prayer ni Solomon at the dedication service ay ito. Amen. The house of the Lord, amen, should be a house of prayer. I said it should be a house of prayer. Ang bahay ng Diyos ay kailangang manatiling bahay ng dalanginan. Amen. Sabi ng banal na aklat in Isaiah 56:7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo, malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. And don't you know that Jesus reaffirmed this truth in the New Testament? Nung sinabi niya sa Matthew 21 verse 13, sinabi niya, amen, sinabi sa kasulatan, sabi ni Kristo, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Yes, kailangang manatili na ito ay sentro ng dalangin. Amen. Manatili itong bahay dalanginan. Amen. Dahil alam nyo, ang unawa ito, praise God, hindi lamang dahil gusto nating manalangin, kundi dito natin kinikater ang lahat ng mga may pangangailangan. Yes, the house of God, which should always be a house of prayer. Don't you know that this is a place for cares? I said this is the place for cares. This is the place for the needy. This is the place for the sick. This is the place, amen, for the tired. This is for, amen, everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Lord wants His house to be a place where one can bring their cares and leave them before the Lord. May I remind you, church, that this church, amen,
shall and must continue to be the place where we can bring our burdens, we can bring our cares, we can bring our needs. Hallelujah to the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isn't it that Peter said in 1 Peter 5:7, ilagak ninyo sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya kailangan ng bahay na ito ng Panginoon ay mananatiling bahay ng dalanginan, na kung saan lahat ng pangangailangan, lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating mga kabigatan ay pwede nating dalhin lahat sa panalangin sa harapan ng ating Panginoon. And this is not just a place for cares, but this will also be a place for conflicts. Sabihin natin lahat, conflicts. Dahil kung babasahin mo yung dedicatory prayer or dedication prayer ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 6, here Solomon says that when there is trouble between two parties, that the place to settle that is before the presence of the Lord in prayer. Amen. Na kung merong pagtatalo ng dalawang panig, yung sitwasyong yan para maisaayos, ito ay pwede lang mangyari sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng dalangin. Nang ibig sabihin yan ang dahilan kung bakit welcome ang bawat isa. Sabihin natin lahat, welcome ang bawat isa. Kahit sa mga, amen, contracting parties or opposite parties na sinasabi natin, everybody is welcome, mga kapatid. At naniniwala tayo na walang problema, walang sitwasyon, na walang lunas at kasagutan kung ito'y dadalhing lahat sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng dalangin. Come on, somebody, hallelujah. I am convinced that there would be far less trouble and confusion in the church body if the Lord's people would learn to pray one to another. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, this is the house of prayer. The house of the Lord is the house of prayer. Not just a place for cares and needs, not just a place to settle differences, but this is also a place for casualties. Casualties means sa mga sugatan, sa mga duguan. Alam nyo, whether we understand this or not, mga kapatid, don't you know that we are all engaged in battle? We are all engaged in a brutal conflict. Madalas nagiging sugatan tayo dahil sa matinding hamon, matinding labanan, matinding bakbakan, matinding gera. Amen. Maging sa labas ng gusali ito. Sometimes while in these battles, there are those who get wounded by the enemy. At itong totoo, marami sa inyo rito, nakapasok kayo dito sa bahay-sambahang ito ng Panginoon dahil sa sugat na yan. Naghanap ka ng pwedeng makagamot sa sugat na yan na pinagdaanan mo. Yes, because the house of the Lord is the place, amen, to those wounds. Amen, the place to bring those wounds. You know what? It's in the house of the Lord. It's in the house of prayer. Salamat. Sabihin natin lahat, salamat. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat merong itinayo ang Diyos sa dakong ito. Salamat may bahay-sambahan ng Panginoon sa lugar na ito. Na kung saan, kung ano ka ngayon, amen, kung ikukumpara mo kahapon, dapat kang magpasalamat dahil yung sugat na yan ay humilom na. Yung sugat na yan ay gumaling na. At saan humilom? Saan gumaling? Sa bahay-sambahan, sa presensya ng Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Kaya nga, ang bahay ng Diyos, it should be a hospital for all the needy. Sabi nga ni John Bunyan, isang preacher at writer, well-known writer ng Pilgrim's Progress na book,
Ang sabi niya, Christ Church is a hospital of sick, wounded, and afflicted people. Dapat manatili tayong ganon sa iglesia ito. Welcome dito ang may mga sakit, hindi lang sa physical, kahit sa spiritual. Hindi lang sa spiritual, kahit sa emosyonal. Lahat ay welcome dahil may kagalingan sa presensya ng Panginoon. May kaligtasan sa presensya ng ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. And you know what? The house of the Lord is not just a house of prayer or the place of prayer, but this is also the house and the place of people itself. In other words, a place for the wandering stranger. Marami pang dapat maligtas. Congratulations sa mga nagtapos sa bawat level ng atin pong discipleship program sa simbahang ito. I commend you all. Especially sa mga Bible teachers natin, mga teachers natin na nag-cater sa inyo sa mga pagtuturo sa salita ng Diyos. But don't you know that the main purpose of our discipleship program in this local church is not just for us to grow, amen, in knowledge and amen, information as far as the Word of God is concerned. Hindi lang yun, mga kapatid, na tayo'y mag-imbak ng kaalaman. Hindi lang para tayo mag-imbak ng mga unawa. No. Hindi yun ang pinakalayunin ng ating discipleship program sa simbahang ito. Ang pinakalayunin natin, ang pinaka-main goal natin, mga kapatid, yung kaalamang yan ay maibahagi natin sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga kaklase at kasama sa trabaho na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. That is our main goal and objective. And actually, it is our, amen, divine mandate, if you will, to win the lost. Are you still with me, mga kapatid? Don't you know that Jesus said that for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya wag nating kalilimutan ang simbahang ito ay hindi lamang lugar para tayo manalangin. Hindi lamang para lugar, mga kapatid, na gamutin ang ating mga sugat kung meron man. Pero ito rin ang lugar para iligtas sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. So I would like to say this, that let's continue to win and to reach the lost for Christ. Palakpak sa Panginoon. Yes, we must work the works of Him that sent us while it is day. The night cometh when no man can work. Kaya pwede ko bang bigyan ng direktibang lahat ng mga nagtapos ngayong umaga? Can I challenge you with this one? Can you allow me to challenge you now? My challenge is this. Let's bring, amen, somebody in the house of the Lord. Let's bring one sinner, one soul in the house of the Lord before this year ends, mga kapatid. Will you accept the challenge? I said, will you accept the challenge? O gusto nyo lang magpataba sa mga salita ng Diyos? Gusto lang natin, mga kapatid, na palagi tayong nag-absorb sa salita ng Panginoon. It's time to be used by God. Amen. In winning the lost, mga kapatid. Winning the lost is for everyone. I said it's for everyone. And that's the purpose of the house of the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo po, mga kapatid, ay mag-effort. Tinuruan na kayo. Panahon naman na magturo na rin tayo sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon.
Amen, wag po tayong, amen, masanay, hallelujah, na tayo na lang, palaging tayo na lang ang nag-absorb sa mga salita ng Diyos. Kailangan, amen, ito rin naman ay may bahagi natin, maituro natin sa mga nangangailangan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya kahapon, merong isa na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus bilang bunga ng isang home Bible study, mga kapatid. Come on now, we want and we like to see more souls get baptized in Jesus' name. That's the purpose, mga kapatid, kung bakit natin isinasaayos ang lahat sa bahay ng Diyos. Palakpak sa Panginoon. Don't you know na kung walang nagmalasakit sa kaluluwa mo, wala ka ngayon dito. In that same manner, dapat ganun din tayo. Gawin din natin yung ginawa ng iba sa atin. Dahil may mga katulad ka na nandun pa sa mundo na pinanggalingan mo. And the only one that could reach them, mga kapatid, is you. Dahil kayo ang nakaka-connect sa kanila. Kayo ang nakakausap nila 24/7. Kayo, mga kapatid, ang nakakasalamuhan nila. Amen, araw at gabi. Kaya panahon na sabihin mo, Lord, here am I! Use me! Come on! Sayang yung mga aral, sayang yung mga pagtuturo. Kung hanggang sa atin lang ito, mga kapatid, hindi yun ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, ito'y may bahagi rin, may ituro rin sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Let's win the lost. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Amen. Let's continue, mga kapatid, reaching them out. Praise God. Let's continue to apply the basic method of evangelism. Each one reach one. Each one bring one. Come on, hallelujah. At ngayon, mga kapatid, kayo mga naturuan, pwede na rin kayo magturo ng home Bible study. Huwag na kayo maghintay ng slot nyo na magturo kayo dito sa loob ng simbahan. Ang ating paligid ay napakalawak para kayo po, mga kapatid, ay gamitin ng Diyos na makapagturo na rin sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That's the purpose of the house of the Lord. Yes, I could go on and on and on. But last but not the least, mga kapatid, the house of the Lord, you know what? Is the place of the wayward saint. Wayward saint, these are the naliligaw na mga mananampalataya. I don't think this was last Sunday or the other Sunday, we prayed for the homecoming of all the backsliders in the house. May homecoming na darating. And what is that, Pastor? The coming home of all the backsliders and the wayward saints of this church. Are you still with me? Mga kapatid, hallelujah, mga kapatid natin sila na nanlamig, mga kapatiran sila sa iglesyang ito, amen, na nanghina. Yes, kailangan silang manumbalik. And my question is, are you ready to welcome them with an open arm? Hallelujah. At sasabihin sa kanila, we miss you, brother, we miss you, sister. Amen, hallelujah, mahal namin kayo. Let's continue to serve the Lord till He comes. Come on now, because the house of the Lord is for, amen, for those people too, mga kapatid, na nanlamig sa pananampalataya, nanghina sa paglilingkod sa Panginoon. Isa doon ay mahal mo sa buhay. Isa doon ay mga kaibigan mo. Isa doon ay kakontemporary mong young people. Isa doon ay kasama mong tatay. Isa doon ay kasama mong nanay na sa matagal na panahon ay naging kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. It's time for their homecoming. It's time for their return, mga kapatid. Let's pray for them. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's pray for them. Come on, join your hands and give Him glory. Give Him honor. Give Him praise.
Yes, what's make the difference? It's the presence of the Lord in the house as we all stand this morning. Oh, hallelujah. Salamat na lang. Salamat na lang. May bahay sambahan ng Panginoon. Salamat na lang. Merong lugar na nandoon, we can physically, kako nga ginamit ko yun, do ang Diyos sa Espiritu, wherein we can physically feel the mighty presence of the Lord. Where we can physically feel the touch of the Master's hand. When we can physically feel the blessings of the Lord. It's a place of prayer. And it's the place for everyone. For people, believer and non-believer. And to end the prayer of Solomon, mga kapatid, habang umakyat ang ating mga musicians, habang nag-aanda ang ating mga singers, you know what? The house of the Lord, not to forget, it is a place not just of prayer, not just for every, amen, people from all walks of life, believer and non-believer, but it is a place of power. I said it is a place of power. It is a place of power. Can you still feel the power of the Lord in the house? I said, can you still feel the power of the Lord in the house? Maring may mga times, hinahanap mo, Lord, where are you? I can feel you, God. I can feel you. At minsan, may mga moments na sinasabi natin, nagtapos na lang ang simba, natapos na lang mensahe, pero parang wala akong naramdaman. Hindi ko man lang naramdaman ang paghipo, pagkilos ng Panginoon. You know what? The problem is not the house of the Lord. I said the problem is not the house of the Lord. The problem, amen, is not the house of the Lord. Because the thing that makes this house so different is the presence of the Lord. So ang problema ay hindi bahay ng Diyos eh. Dahil kung nasaan ang presensya ng Panginoon, for your information, basically that's where the house of the Lord is. And where the house of the Lord is, there you can feel the presence of the Lord. These two are inseparable. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos sa kanyang bahay. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang presensya ng Diyos sa kanyang bahay. Dahil kung ang isang bahay ay wala na roon ang Diyos at ang kanyang presensya, hindi na pwedeng tawagin yan na bahay ng Diyos o bahay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, it's not, amen, the issue, it's not all about the house of the Lord. But the issue itself is you. I said, it's you. Mahirap aminin. Mahirap tanggapin. Pag ang issue o ang dahilan na hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon ay tayo mismo sa sarili natin. Dahil maaring nagiging familiar ka na, over-familiar ka na. Nagiging casual ng pagpasok mo sa bahay ng Panginoon. And it seems that you already knew the program. What is program number 1, program number 2? At maaring nandun ka sa level na sinasabi mo,
Gusto lang, wala nang iba. Kailangan natin ng mas malalim pa. Kailangan natin ng bagong approach. Kailangan natin ng bagong programa. No, it's not all about the approach, Brother John. It's not all about the program. It's not all about the method itself. Because the thing that makes the difference actually is the presence of the Lord. Ang presensya ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon. Kaya dito, ang bahay ng Diyos na inialay ni Solomon, you know what? It became a place of power. For what reason? Dahil ang sabi ng Biblia, pagkatapos na manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog. Wow! Grabe yung handog na tinupok. 22,000 mga baka. 120,000 na mga tupa at kambing. Ito'y tinupok ng apoy mula sa trono ng Diyos. At ang sabi ng Biblia na puno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. Na halos hindi makapasok sa loob ng templo ang mga pare o saserdote sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Wow, palakpakan natin ang ating Panginoon. In other words, it was a demonstration of the power of God. Hallelujah, nangyari lang ito. Nangyari ang lahat ng ito, kung babasahin nyo, because they offered, amen, their offerings. Amen. Their offerings were honored actually by God Himself. Alam nyo, sa panahong ito, ang sabi nga ng Romans chapter 12 and verse number 1, I beseech you now, therefore, my beloved brethren, amen, that you what? Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa tanghaling ito, wala pong mga tupa, wala pong mga baka dito sa altar na susunugin ng presensya ng Panginoon. Pero nandito tayo ngayon. Tayo yung buhay na alay na lalapit sa altar, lalapit sa presensya ng Panginoon. And from there, as we offer ourselves as a living sacrifice before the Lord, yes, we can see a divine demonstration of the power of God. Amen. Amongst us. Amen. Among each and every one of us, mga kapatid. Alam nyo, salamat sa Panginoon. Habang tayo lumalapit sa altar, I would like to ask you now to come at this altar. I'm ending. I'm closing. Alam nyo ba na may mga simbahan ngayon, habang kayo nakatayo, nalalapit dito. Alam nyo ba na may mga simbahan ngayon, they don't open their altar anymore. Mga kapatid, in their services, may mga simbahan na turingang bahay ng Panginoon. Pero ang altar po nila ay wala ng laman. Ang altar nila, wala na pong laman. Nang ibig sabihin niyan, wala na silang altar call. I'm not just making stories, but I heard, amen, a friend of mine na nagsabi, Sir, sabi niya, may mga simbahan tayo na hindi na nagbubukas ng altar call in their services. Satisfied na sila na nakinig sila ng mensahe, umawit sila, nakinig ng mensahe, nagbigay ng kanilang ikabo, nagpray ng kaunti, and then after that, they dismiss in Jesus' name. No altar calling. No taking time. Amen, at the altar. Oh, mga kapatid, huwag sanang mangyari sa atin dito sa Calvary Tabernacle.
Kakuwag sanang mangyari sa simbahang ito. Ito'y bahay ng Diyos. Hindi tayo naparito para magpakita lang. At kung pwedeng sinong makita dito, hindi tayo nagsimba para lang for the sake na makapagsimba. Pero ang pinaka-purpose natin kung bakit tayo madalas na nagtitipon sa presensya ng Panginoon sa bahay-sambahang ito ay para magkaroon tayo ng pagkakataon na lumapit muli sa altar, mag-alay sa ating sarili hanggang sa ang presensya ng Panginoon ay bababa at tutupukin. Amen. Susunugin ang alay. Amen. Na iaalay mo sa Panginoon. Sige, mga anak ng Diyos. Kaya ngayon ang dahilan na lagi nating sinasabi, huwag niyong tatapusin ang gawain na hindi lumapit sa presensya ng Panginoon. Yes! This is the house of the Lord.